Sa barangay San Roque, Marikina, may mga umagang parang pare-pareho ang tunog. Kalansing ng kutsara sa baso, busina ng tricycle sa kanto, at boses ng radyo na halos laging naka-volume sa news o drama. Pero para kay Lyra May de la Cruz, 23, iba ang tunog ng bawat umaga. Dahil bawat araw, may bagong paraan para maghabol sa oras at sa buhay. Paulo, gising na. Baka malit ka na naman. Sabi niya habang tinatali ang buhok at sabay pinupunasan ang maliit nilang mesa. May bahid pa ng tubig ang basahan at sa gilid ng mesa, nakatayo ang lumang electric fan na kung minsan parang uubo bago umandar. Kuya, ate, 5 minuto pa. Ungol ni Paulo mula sa kutsyon sa sala. Sa isang sulok, nakasabit ang bag niyang pang high school na may punit sa strap. Tinahilang ni Lyra noong nakaraang linggo. Mula sa kwarto, narinig ni Lyra ang ubo ng nanay nila. Yung ubo na alam niyang hindi simpleng sipon lang. Tinawag niya agad, Ma, okay ka lang? Lumabas si Aling Nerissa, nakapulupot ang lumang shawl sa balikat kahit mainit na ang hangin. Okay lang anak, hika lang to. Huwag mo na akong intindihin. Kumain ka na ba? Si Lyra ngumiti pero kapos. Mamaya na po. Teka, iluluto ko muna tong itlog para kay Paulo. Binuksan niya ang ref. Kalahati na lang ang laman, 2 itlog, 1 supot ng tuyo, at 1 maliit na lalagyan ng margarine. Sa gilid ng pinto, may listahan na sulat kamay. Bigas, nebulizer meds, pamasahe, tuition ni Paulo, bayad sa kuryente. Kumunot ang noon ni Lyra, hindi dahil hindi niya alam ang kulang, kundi dahil alam niyang wala pa rin silang sapat. Kumulo ang mantika, dumulas ang tingin niya sa aparador sa may sala. Nandun, nakatago sa pagitan ng mga lumang damit at mga papel, ang isang maliit na kahon ng biskwit. Kahon na hindi na biskwit ang laman. Lumapit siya, dahan-dahan, parang may ritual. Binuksan niya iyon at inilabas ang lumang larawan. Isang lalaking nakabarong, bahagyang nakangiti, may hawak na baso sa isang event. Halos kupas na ang gilid ng litrato. Sa daliri ng lalaki may singsing na may ukit na EB. Katabi ng larawan, may maliit na singsing ding iniwan ni Lola Minyang bago ito pumanaw. Pareho ang ukit. Minsan, noong bata pa siya, tinanong niya ang lola tungkol doon. Lola, sino yan? Tanong niya noon, nakaupo sa papag habang hinihimod ang yelo. Sumagot si Lola Minyang na parang may tinatago sa lalamunan. Isang taong hindi mo pa handang makilala, apo. Bakit po? Dahil pag nakilala mo, masakit. Pero tandaan mo, sabi ng lola pinisilang kamay niya, huwag mong isusuko ang loob mo. May dahilan ng pagkawala. Ngayon, habang nakatitig si Lyra sa larawan, parang naririnig niya ulit ang boses ni Lola Minyang. Parang sinasabi pa ring magtiis, magpakatatag, at huwag mapagod maghanap ng sagot. Pero paano mo hahanapin ng taong hindi mo man lang alam ang buong pangalan? Lyra, tawag ng nanay niya, napansin ang matagal niyang pagtititig. Huwag mo nang isipin yun masado, baka sumakit ulo mo. Hindi po ma, sagot niya, ibinalik ang larawan sa kahon. Naaalala ko lang si Lola. Sa labas, narinig ng tricycle na nagpreno sa tapat. Lyra, maaga ka ngayon ah, sigaw ni Mang Tiburceño, dispatcher sa terminal at parang permanenteng fixture ng kanto. May dala siyang maliit na cup ng kape at ang bibig, laging may kwento. Lumabas si Lyra, dala ang bag at maliit na payong. Mang Tib, late pa rin ako kung hindi ako aalis ngayon. Teka, may lugaw si Ate Isabel. Baka gusto mo, libre ko. Alok ni Mang Tiburceño. Salamat po, pero pass muna. Sabi niya, pilit na masigla. Mamaya na. Sa lugawan sa kanto, kumaway si Ate Isabel. Tindera na parang pangalawang nanay ng lahat. Lyra, anak, kumain ka kahit konti. Huwag puro kape. Babalik po ako pag may oras. Sagot niya. Pero alam niyang bihira siyang makabalik ng may oras. Tinawid niya ang kanto papunta sa pila ng jeep. Doon sa may gilid, may motor na nakapark at nakasandal dito si Junjun Alvarado, mekanikong kabataan niya. Madalas silang magkasabay nung elementary, pero habang tumatanda, mas naging tahimik si Junjun. Tahimik na hindi nakakailang, yung tahimik na parang laging handang sumalo kung kailangan. Junjun, tawag ni Junjun, tumango. Ingat. Salamat, sagot niya. Ikaw rin, huwag kang magpuyat masyado sa talyera. Ngumiti si Junjun ng bahagya. E di ikaw, huwag ka ring magpapakapagod. Saglit silang nagtagpo ng tingin.
At doon napansin ni Lira yung pagod sa mata ni Junjun. Pagod na iba sa pagod niya. Parang may dala rin itong sariling gulo na hindi na lang sinasabi. Sumakay si Lira ng jeep papuntang bayan, tapos lipat ulit. Sa bawat biyahe, kalkulado ang oras. Sa bawat kanto, kalkulado ang barya. Pagdating niya sa Baltazar Builders Depot, mabilis niyang inayos ang uniform. Luma na ang collar, may konting himolmol sa gilid, pero malinis. Pagpasok niya sa cashier area, bumungad agad ang boses ni Lenlen Mapa, senior cashier na mahilig magpatawa, pero ang tawa madalas nakakainsulto. "O, ayan na si Lira. Akala ko naglakad ka na naman mula Marikina papunta dito," sabi ni Lenlen, sabay sipol, parang may audience. Hindi sumagot si Lira. Tinawid niya ang aisle at binuksan ang drawer niya, pero bago pa siya makapagsimula, lumapit si Roldan Capili, assistant supervisor na may matulis na tingin at laging may hawak na clipboard. "Lira, bago ka mag-start, check mo agad cash float mo," utos ni Roldan. "At paki-double check ang resibo kagabi. May reklamo yung isang customer. Sabi kulang daw sukli." "Sir, wala po akong shift kagabi," mahinahong sagot ni Lira. "Nagtanong lang ako," malamig na sagot ni Roldan, pero may diin. "Dapat mabilis ka sumagot. Kung gusto mong umangat, hindi ka pwedeng mabagal." Sa likod, narinig ni Lira ang bahagyang tawa ni Lenlen, parang sinadya. Huminga si Lira, pinigil ang panginginig. Trabaho lang, tiyaga lang. Ganon lagi ang mantra niya. Makalipas ang ilang oras, nang may sumunod-sunod na customer, napatayo siya ng matagal. Masakit ang talampakan, pero hindi siya pwedeng magreklamo. Sa break, tumayo siya sa tabi ng vending machine, hawak ang tinabay na baon. "Uy," sabi ng isang boses, "si Mika Ponsalane yon, bagong dormmate niya na call center agent na kakaiba ang enerhiya. Minsang maingay, minsang tahimik na parang biglang nawalan ng ilaw." "Lira, kumain ka ba talaga? Parang hangin lang yan ah," tukso ni Mika. "Yan lang kasi meron," sagot ni Lira, ngumiti. Umiling si Mika. "May extra ko dito, sandwich, hati tayo." "Hindi na, Mika." "Walang hindi na," putol ni Mika, iniabot ang kalahati. "Hindi ka robot, tao ka." Napatigil si Lira. Minsan yung simpleng alok parang may kasamang yakap na hindi mo inaasahan. Pagkatapos ng shift, pagod na pagod si Lira. Pero habang palabas siya, may nakita siyang kumpol ng tao sa tapat ng kalye. May babae na nakaupo sa bangketa, pawis na pawis, hawak ang tiyan. "May nangyayari?" tanong niya kay Kuya Nanding Resyo, security guard na kilala sa pagiging mahinahon. "Si Mirasol, parang manganganak na, pero wala daw pamasahe pa ospital." Hindi nag-isip si Lira, lumapit sa agad kay Mirasol, tinakpan ng payong ang ulo nito. "Ate, kaya mo pa ba? Saan si kuya mo?" "Wala, nasa trabaho," hingal ni Mirasol, naninginig. "Kailangan natin ng sasakyan," sabi ni Lira, lumingon sa paligid. "Kuya Nanding, may pwedeng tumulong?" "May tricycle, pero ayaw sumakay kasi baka madumihan," sagot ni Kuya Nanding, halatang naiinis. Doon na sumingit si Tanod Gino Sarmiento na dumaraan. "Anong meron dito?" "Manganganak na po si ate," sabi ni Lira. "Wala pong sasakyan." Tinignan ni Tanod Gino ang sitwasyon, tapos tumanggo. "Sige, ako na bahala. Ikaw miss, hawakan mo ang kamay niya, kausapin mo, huwag siyang matakot." Kumapit si Lira sa kamay ni Mirasol. "Ate, hingang lamlalim, kaya mo to, tignan mo ako." "Natatakot ako," umiiyak na sabi ni Mirasol. "Wag," pinipigilan din ni Lira ang sariling kaba. "Kasama mo kami, hindi ka nag-iisa." At sa simpleng sandaling iyon, sa ingay ng kalsada, sa init ng hapon, sa takot ng isang babaeng manganganak, naipakita kung sino si Lila, isang taong pagod pero hindi marunong tumalikod sa nangangailangan. Habang paparating ang tricycle na pinilit ni Tanod Gino, napatingin si Lira sa langit. Madilim na ang ulap, parang may paparating na malaki. Hindi niya alam kung ulan lang o isang pagbabago sa buhay niya na matagal nang nakaabang. Pero sa araw na iyon, isang bagay ang malinaw. Bago pa man dumating ang misteryong magpapabago sa lahat, si Lira ay nabubuhay na sa gitna ng pagsubok. At sa kabila ng lahat, pinipili pa rin niyang maging mabuti. Umulan ng gabing iyon,
Yung klaseng ulan na parang may hinahabol na sama ng loob sa bubong ng mga bahay. Pag-uwi ni Lyra May de la Cruz, basa ang laylayan ng pantalon niya, basa ang medyas, at basa rin ang pagod na matagal na niyang dinadala. Pero kahit ganon, una pa rin niyang hinanap ang nanay niya sa loob. "Ma, kumusta ka?" Tanong niya agad, sabay tanggal ng sapatos sa may pintuan. Nakatayo si Aling Nerissa sa may kalan, nakasindi ang maliit na ilaw, hawak ang tabo para magsalang ng tubig. "Ayos lang anak, ikaw ang kumusta? Narinig ko kay Ate Isabel, may tinulungan ka raw kanina." "Si Ate Mirasol po," sagot ni Lyra, saka naupo sandali sa bangko. Muntik na siyang manganak sa bangketa, buti dumaan si Tanod Gino na pasakay namin. Napabuntong hininga si Aling Nerissa. "Mabuti kang bata, Lyra, pero minsan natatakot ako. Baka masyado kang maubos." Natahimik si Lyra. Umiling siya, pilit na kumakapit sa ngiti. "Ma, kung hindi tayo tutulong sa kaya natin, sino pa?" Sa sulok, dumungaw si Paolo. May hawak na lumang cellphone, halatang nagbabasa ng assignment. "Ate, may project kami bukas. Kailangan daw naming magdala ng kartolina." "Magkano?" tanong ni Lyra, kahit alam na niya ang sagot. 20, sagot ni Paolo, halatang nahihiya. Tumango si Lyra. "Sige, bukas bibili tayo. Pero dapat matapos mo yung project ha?" "Opo," sagot ni Paolo, at sa unang pagkakataon sa buong araw, nabawasan ng bigat sa dibdib ni Lyra kahit konti. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Hindi pa sumisikat ang araw, naglalakad na siya papuntang terminal. Sa kanto, naroon pa rin si Mang Tiburcio, hawak ang maliit na kape, nakaupo sa monoblock na parang hari ng dispatch. "Lyra, oh, kumain ka na ba? Si Ate Isabel nagluto ng champurado ngayon," bungad ni Mang Tiburcio. "Hindi na po, Mang Tib, baka malate ako," sagot ni Lyra, pero napalingon pa rin siya sa lugawan. Amoy tsokolate at malagkit na kanin, nakakagutom kahit ayaw mong aminin. "Ay nako, ikaw talaga," sabay tawa ni Mang Tiburcio. "Sige, ingat ka. At teka," biglang tumuro si Mang Tiburcio sa waiting shed sa gilid. "May bagong tambay dyan simula kahapon. Matanda, bulag yata." Napahinto si Lyra. Sa waiting shed, may nakaupo ngang matandang lalaki. Kupas ang polo, medyo maluwag, at ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa puting tungkod. Nakayuko siya, tila nakikinig sa paligid, parang binabasa ang mundo gamit ang tunog. May kung anong humila sa dibdib ni Lyra. Hindi awa lang, kundi yung kakaibang pakiramdam na parang pamilyar ang lungkot. Lumapit siya ng dahan-dahan. "Tay, Mang," mahinaw bati niya, ayaw manakot. "Okay lang po ba kayo?" Umangat ang mukha ng matanda. Maputi ang mata, halatang may problema sa paningin, pero maamo ang tindig. "Ah," mahina nitong sabi, parang nag-aayos ng boses. "Pasensya na hiha, naghihintay lang ako ng sakayan." "Saan po kayo pupunta?" tanong ni Lyra. "Ortigas," sagot ng matanda. "May kailangan akong puntahan doon." "May kasama po ba kayo?" dagdag ni Lyra, napapatingin sa paligid. Walang sumagot sa tanong niya kundi ang hangin at ang tunog ng mga tricycle. Umiling ang matanda, bahagyang ngumiti na parang nahihiya. "Wala, kaya ko naman, sanay na ako." Hindi nakayanan ni Lyra ang salitang sanay na ako dahil buong buhay niya, iyon din ang sinasabi niya sa sarili. Sanay na ako sa pagod, sanay na ako sa kulang, sanay na ako sa pangungutya. "Kung gusto niyo po, sabay na lang po tayo. Papunta rin po ako sa trabaho, dadaan din po ako sa sakayan." Nag-alinlangan ng matanda. "Baka maaabala kita, hiha." "Hindi po," mabilis na sagot ni Lyra. Halos reflex, mas mabuti na po yung may kasama. Tahimik na huminga ang matanda sa katumanggo. "Kung hindi ka talaga mababahala, salamat. Ang pangalan ko, Elio." "Elio?" ulit ni Lyra, parang sinisigurado niya ang tunog. "Oo," sagot ng matanda. "Mang Elio na lang." "Ako po si Lyra," sabi niya, saka inabot ang kamay para tulungan itong tumayo. Nang mahawakan niya ang palad ni Mang Elio, napansin niya ang gaspang ng balat,
parang taong dumaan sa maraming araw na hindi kinaya ng katawan. Sa kabilang banda, may kakaibang disiplina sa paghawak nito sa tungkod, hindi tulad ng ibang matatandang napapansin niya. Parang kabisado nito kung paanong makinig sa lupa. Habang naglalakad sila papunta sa pila, narinig ni Lyra ang bulong-bulungan sa likod. "Uy, si Lyra may kasamang matanda," sabi ng isang boses, si Chona, isa sa mga taga-terminal. "Baka may jackpot yan," tawa ng isa pa. Hindi pinansin ni Lyra, pero napansin niya, si Mang Elio ay bahagyang sumikip ang hawak sa tungkod. Parang narinig niya rin. Pagdating sa sakayan, inalayan siya ni Lyra sumakay ng jeep. "Dito po kayo, Mang. Huwag po kayong matatakot, dito lang ako." "Salamat," sabi ni Mang Elio, mahinang boses. "Ang dami kasing tao. Nalilito ako sa tunog." "Nandito lang po ako," ulit ni Lyra, saka tumabi sa kanya. Sa biyahe, tahimik sila sa simula. Pero nang dumaan sila sa isang intersection, biglang nagsalita si Mang Elio, parang may naalala. "Dati?" mahina niyang sabi. "Iba ang pangalan ng gusaling yun. Parang Valle Verde Center." Napatingin si Lyra. "Ha? Yung building po na may malaking billboard?" "Oo," sagot ni Mang Elio. "Valle Verde Center ang tawag dyan noon. O mali ba ako?" Napatigil si Lyra. Hindi niya alam kung tama o mali. Pero ang tanong, paano alam ng matanda ang lumang pangalan? Ang mga tao ngayon halos hindi na alam ang dati. "Hindi ko po sure," sagot niya. Tapat. "Bago lang po kasi ako sa pag-ikot dito." "Tama," mahina nitong sabi, parang kinakausap ang sarili. Bago, pero ang iba, hindi nawawala sa isip. Pagbaba nila sa may sakayan, inalayan ni Lyra si Mang Elio tumawid. Naramdaman niya ang panginginig nito sa braso, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na hindi nito sinasabi. "May pupuntahan po ba kayo sa Ortigas mismo?" tanong ni Lyra. "Oo," sagot ng matanda. "May opisina, pero minsan hindi ko na maalala kung saan eksakto." Nanikip ang lalamunan ni Lyra. "Paano po kayo makakapasok?" "Basta, may tao akong hahanapin," sagot ni Mang Elio. "Kung andun pa siya." Bago pa siya makapagtanong, tumunog ang phone ni Lyra. Message mula kay Mika. "Uy Lyra, late ka na naman. Si Roldan nagiinit." Napamura sa isip si Lyra. "Mang Elio, dito po ako hanggang sa may guard, tapos kailangan ko na pong pumasok." "Hindi mo na kailangan, iha," agad na sabi ng matanda, parang hindi maging pabigat. "Kaya ko na." Pero sa gilid, may lalaking nakatayo, nakasiksik sa poste, parang matagal nang nagmamasid. Mahaba ang buhok, may tattoo sa braso, at may nikiting hindi mapagkakatiwalaan. Nakita iyon ni Lyra. Naramdaman niyang may masamang hangin. Lumapit ang lalaki, kunwari mabait. "Tay, dito po ba kayo pupunta? Tulungan ko na kayo, ako na bahala." Bago pa makapagsalita si Mang Elio, humarang si Lyra. "Salamat po kuya, pero okay na po, kasama ko po siya." Ngiting-ngiti ang lalaki. "Ay, ganun ba? Eh di sige, pero kung kailangan nyo ng tulong, nandito lang ako." Tinapik niya ang poste, parang nagmamarka. "Berto nga pala." "Okay po," sagot ni Lyra. Malamig ang boses kahit nanginginig ang loob. Hinila niyang marahan si Mang Elio palayo. "Mang, dito po tayo. Mas safe po doon sa may guard." "Teka," mahina niyang sabi, tila naguguluhan. "Sino yun?" "Wala po," sagot ni Lyra. "Basta wag po tayong lalapit." Nang maihatid niya si Mang Elio sa may labi, tinulungan niyang maupo sandali. "Mang, dito po muna kayo. Tatanong ako sa guard kung anong pwedeng gawin." Lumapit siya sa guard. "Kuya, may matandang bulag po dito. May hinahanap daw pong opisina. Pwede niyo po ba siyang tulungan kahit papaano?" Tumingin ang guard, halatang nagmamadali. "Ano pangalan?" Lumingon si Lyra kay Mang Elio. "Mang, ano ulit buong pangalan niyo?" Sandaling natahimik si Mang Elio. Parang may bumara sa lalamunan niya. "Elio? Elio lang." May biglang tumibok na kaba sa dibdib ni Lyra. Paano kung hindi niya talaga maalala? O ayaw niyang sabihin? "Ayos lang po," agad na sabi ni Lyra sa guard. "Kahit assist lang po sa paghanap ng directory." "Okay, pero bilisan na," sabi ng guard, sabay tingin sa relo. Tumingin si Lyra sa phone. May missed call na siya. Si Roldan. Kailangan na niyang umalis pero hindi niya kayang iwan ng matanda sa ganitong estado, lalo na't may Berto na nakaabang sa labas. Lumapit siya kay Mang Elio, yumuko.
Mang, babalik po ako bukas. Kung andito po kayo ulit sa terminal, sabay po tayo ulit. Pero ngayon, kailangan ko na pong pumasok. Tumanggo si Mang Elio at sa boses niyang mababa, may halong hiya at pasasalamat. Hindi ko alam kung bakit mo to ginagawa, Hiha, pero salamat. Matagal na akong walang taong ganito. Napakurap si Lira. Biglang kumirot ang mata niya. Basta po, ingat po kayo. Pag-alis niya, nagmamadali siyang sumakay. Habang imaandar ang jeep, napatingin siya sa salamin at sa gilid ng kalsada, saglit niyang nasilayan si Berto Lagrimas. Nakatayo pa rin, nakasunod ang tingin sa direksyon nila, parang naghihintay ng pagkakataon. Pagdating sa Baltazar Builders Depot, halos tumatakbo si Lira papasok. Pero hindi pa man siya nakakalapit sa counter, sinalubong na siya ni Roldan. Mukha'y parang bagyong nakapila. Lira, tawag nito, malamig. Anong oras na? Akala mo ba okay lang na ganito ka palagi? Huminga si Lira, pinilit maging matatag. Pasensya na po sir, may tinulungan lang po akong... Wala akong takialam, putol ni Roldan. Trabaho muna bago kabutihan. Kung gusto mong manatili dito, ayusin mo oras mo. Sa likod, narinig niya ang tawa ni Lenlen Mapa. Ayan na naman, superwoman. Pinilit ni Lira na huwag tumulo ang luha. Tinungo niya ang drawer niya at nagbukas ng kaha. Pero sa loob-loob niya may isang tanong na hindi na mapakali. Sino si Mang Elio? At bakit parang may aninong sumusunod sa kanya? Sa araw na sumunod, hindi pa rin mawala sa isip ni Lira ang tingin ni Berto Lagrimas. Yung tinging parang may alam at may hinihintay. Habang nagbubukas siya ng kaha sa Baltazar Builders Depot, nakasunod pa rin sa kanya ang boses ni Roldan Capili. Trabaho muna bago kabutihan. Pero sa tuwing sumisilip sa alaala niya ang itsura ni Mang Elio na nakaupo sa waiting shed, nanginginig sa lamig at gulo ng lungsod, may bahagi sa kanya na hindi kayang makinig sa utos ng pagiging praktikal. Uy Lira, bulong ni Mika Punsalanan habang dumadaan sa cashier area para magbayad ng bottled water. Magbe-break ka mamaya ha, nagdala ako ng pandesal. Nangiti si Lira ng bahagya. Salamat, mamaya. Sa likod nagkukunwaring abala si Lenlen Mapa, pero halata ang pagtingin, parang may gustong masabi. At si Roldan, parang araw-araw nang naghahanap ng mali. Pagpatak ng uwian, naglakad si Lira pa uwi. Pagod na, pero mas maagang natulog. Alam niyang bukas, kailangan niyang mauna sa terminal para masigurong hindi mapapahamak si Mang Elio. Kinabukasan, halos madilim pa ang langit nang makarating siya sa kanto. At doon nga, sa waiting shed, nandoon si Mang Elio. Pareho pa rin ang kupas na polo, pero ngayon may maliit na supot sa tabi niya. Parang may dala siyang kung anong mahalaga. Mang Elio, bati ni Lira. Mahinaw. Nandito po kayo. Bahagyang ngumiti ang matanda. Hiha, Lira ba? Lira. Opo, sagot niya at hindi niya maitago ang tuwa. Naalala niyo po? Oo, sabi ng matanda. Parang nagulat din sa sarili. Kapag may tumulong sa'yo ng walang kapalit, mahirap kalimutan. Umupo si Lira sa tabi niya saglit. Kumain na po ba kayo? Hindi pa, tapat na sagot ng matanda. Pero okay lang. Hindi pumayag si Lira. Tumayo siya at tumawid sa lugawan. Ate Sabel, tawag niya. Lumapit si Ate Sabel, hawak ang sandok. O anak, maaga ka. May matanda po sa waiting shed. Bulag po. Pwede po bang kahit lugawan lang po? Ako na po sa bayad. Biglang kumunot ang noo ni Ate Sabel. Bayad? Hindi na, Lira. Ako na. Sabihin mo lang, gusto kong makita. Kumuha si Ate Sabel ng mainit na lugaw at tinapunan ng kaunting pritong bawang. Sumunod siya kay Lira papunta sa waiting shed. Tay, sabi ni Ate Sabel, inilapag ang mangkok sa tabi. Kain po kayo, mainit pa. Nangamoy ni Mang Elio ang lugaw, tila napapaluha. Salamat, salamat. Hindi ko alam kung bakit. Parang matagal na akong di nakakaramdam ng ganitong init. Wag na po kayong magpasalamat ng magpasalamat, sabi ni Ate Sabel.
pero malambot ang tono. Kain lang, buhay pa tayo. Nakatayo sa gilid si Mang Tiburcio, nakatingin din. Sabi ko sa'yo, Lira, may kakaiba dyan, pero mabuti kang bata. Nang malapit na silang umalis, tumayo si Mang Elio at inalalayan siya ni Lira. Habang naglalakad sila papunta sa pila, sumilip si Lira sa paligid. Hinahanap ang isang aninong ayaw niyang makita. At nakita niya. Sa may poste, kunwari nagte-text sa cellphone, nandoon si Berto Lagrimas. Ngumisi, parang nagbabantay ng oras. Nakapagat si Lira sa labi. Hindi niya pinapansin pero mas hinigpitan niya ang hawak sa braso ni Mang Elio. Pagdating sa jeep, umupo sila sa bandang unahan. Tahimik ang biyahe sa simula. Pero nang dumaan sila sa isang lugar na may malalaking signboard ng mga kumpanya, biglang nagsalita si Mang Elio. Parang may narinig na pangalang kumalabit. Baltasar. Mahina nitong bulong. Halos hindi lumalabas sa bibig. Napalingon si Lira. Ha? Anong Baltasar po? Nataranta si Mang Elio. Wala. Narinig ko lang. Baka sa radyo. Pero wala namang radyo ang jeep at lalong walang nagsabing Baltasar. Nanlamig ang batok ni Lira pero hindi niya pinilit. Sa isip niya, baka may trauma. Baka may dahilan kung bakit ayaw niyang magsalita. Pagbaba nila sa Ortigas, inahatid niya ulit si Mang Elio sa lobby. Pero ngayon, mas iningatan niya ang paligid. Tinawag niya ang guard na naka-duty. Kuya, ito po yung matanda kahapon, sabi ni Lira. Baka po pwede niyo siyang tulungan magtanong sa directory? May hinahanap po siyang opisina. Tumingin ng guard, mas mahinahon ngayon. Sige po ma'am. Tay, ano po bang hinahanap niyo? Tumigil si Mang Elio. Parang nag-iipon ng lakas. May tao akong hahanapin. Ati... Napatigil siya. Parang naglaho ang pangalan. Okay lang po, mabilis na sabi ni Lira para hindi mapahiya ang makanda. Baka bukas maalala niya. Tumanggo ang guard. Sige po, bantayan ko na lang siya dito. Huwag kayong mag-alala. Umalis si Lira, pero habang papalayo, lumingon siya at sa salamin ng labi, nakita niyang pumasok si Berto sa building. Kunwari nagte-text sa cellphone. Nandoon ito sa malayo, parang nag-aabang ulit. Hindi ito normal, isip ni Lira. Kumakabog ang dibdib. Pagdating niya sa Baltasar Builders Depot, late na naman siya ng ilang minuto. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ni Roldan. Lira, sabi ni Roldan, mababa pero lason ang tono. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi kita kayang ipagtanggol kung lagi kang late. Pasensya na po sir, sagot ni Lira, pinipigilan ang sariling manginig. May tinulungan lang po akong matanda. Bulag po. Bulag man o hindi, hindi trabaho ng Baltasar Builders ang mag-rescue ng kung sino-sino sa kalsada. Sa gilid, narinig niya ang tawa ni Lenlen. Oo nga Lira, baka mamaya pati mga pusa sa kanto dalhin mo dito. Gusto niyang sumagot pero pinili niyang manahimik. Kailangan niya ang trabaho. Kailangan niya ang sweldo. Lumipas ang mga linggo. Naging routine ang lahat. Gigising, aalagaan si Ma at si Paulo, pupunta sa terminal, aalalayan si Mang Elio, ihahatid sa Ortigas, papasok sa trabaho, uuwi, gagawin ulit. May mga araw na masaya dahil nakikita niyang kumakain si Mang Elio at kahit paano ay mas tumitibay ang lakad nito. May mga araw na nakakapagod dahil sa trabaho at pangangasa. At sa bawat araw, parang mas lumalalim ang ugnayan nila ng matanda. Hindi ito yung ugnayang ama at anak na biglang sinasabi ng tadhana. Hindi pa. Mas tahimik, mas totoo. Ugnayang dalawang taong parehong sugat sa pagkawala. Isang umaga,
Habang nasa jeep sila, biglang nagsalita si Mang Elio. Parang naglakas loob. "Lira," sabi ng matanda, parang maingat. "Opo." "May pangarap ka ba?" Tanong ng matanda, parang maingat. Ngumiti si Lira pero mapait. "Meron po. Gusto ko pong mag-night school, bookkeeping, para mas tumaas ang sahod. Para di na po mahirapan si Ma." Tahimik si Mang Elio. Magaling yun. Pero mahal po. Dagdag ni Lira at doon bumigat ang dibdib niya. Kaya tinigil ko muna. "Huwag mong tuluyang tigilan," sabi ni Mang Elio. Biglang matigas ang boses. Parang may naaalala siyang sariling pangarap na pinutol ng panahon. "Kapag tumigil ka, mas mahirap bumalik." Hindi nakasagot si Lira, pero naramdaman niya yung bigat ng salita. Parang hindi lang siya ang kinakausap ng matanda, parang sarili rin nito. Sa trabaho naman, nagsimula ang mas malaking problema. Isang araw, matapos ang shift, tinawag siya ni Miss Claribel Yu, branch accountant na kilala sa pagiging istrikta pero patas. Nasa opisina ito, may folder sa mesa, at ang tingin, seryoso. "Lira," sabi ni Miss Claribel, "may discrepancy sa cash drawer mo kahapon. Maliit lang pero kailangan nating maayos." Nanlamig si Lira. "Ma'am, hindi po ako nagkulang. Doble ko po laging chinecheck." Tumanggo si Miss Claribel. "Hindi ko sinasabing ikaw, pero kailangan kong malaman ng totoo. Sino ang may access sa drawer mo?" "Pag-break po ako, minsan si Lenlen po ang naiiwan malapit," sagot ni Lira, nanginginig. Bago pa siya makatapos, pumasok si Roldan, parang may dalang hangin ng galit. "Ma'am, ako na bahala dyan. Lagi na lang si Lira ang issue. Baka hindi siya fit sa cashier." Nagtaas mang kamay si Miss Claribel. "Roldan, hindi kita tinawag dito para manghusga. Tinawag kita para sumagot. May CCTV tayo. Iche-check ko." Paglabas ni Lira ng opisina, humarang si Lenlen sa hallway. Nakangiti pero matalim ang mata. "Uy," sabi ni Lenlen, "ingat-ingat ka, Lira. Baka kung ano-ano na naman pinapasok mo sa buhay mo. Matanda ngayon, bukas problema." Hindi sumagat si Lira, pero sa loob niya, may dalawang takot na nagsisimulang magtagpo. Yung takot para kay Mang Elio na may sumusunod na fixer, at yung takot para sa sarili niyang trabaho na parang may gustong manira. At habang umiikot ang mga araw, lumalakas ang pakiramdam niyang konektado ang lahat, na may dahilan kung bakit tuwing naririnig ni Mang Elio ang salitang Baltasar ay natatahimik, at may dahilan kung bakit si Berto ay laging nasa paligid. Isang gabi, pauwi si Lira. Nakita niya si Tanod Gino sa kanto. "Tanod," tawag niya lumapit. "Pwede po ba kitang makausap saglit?" Tumingin si Tanod Gino, seryoso. "Bakit, hiha? Anong problema?" Huminga si Lira, saka nagsalita ng mababa. "May matandang bulag po akong tinutulungan, pero may lalaki po, Berto ang pangalan, na parang sinusundan siya. Hindi po ako mapakali." Kumunot ang noo ni Tanod Gino. "Berto Lagrimas?" Napahinto si Lira. "Kilala niyo po?" Umiling si Tanod Gino pero halatang may alam. "Narinig ko na yung pangalan sa mga reklamo. Fixer yan, mahilig mang scam ng matanda. Kung sinusundan niya yung matanda mo, mag-ingat ka." Napalunok si Lira. "Ano po dapat kong gawin?" Tumingin si Tanod Gino sa kanya, parang ama na may babalak. "Huwag mong hahayaang magpaisa yang matanda. At kung may makita kang kakaiba, tawagan mo ako. Huwag kang magpakabida ng mag-isa." Tumanggo si Lira. "Opo." Pag-uwi niya, humiga siya sa kama pero hindi siya makatulog. Sa isip niya, umiikot ang mga mukha. Si Mang Elio na tahimik ang sakit. Si Berto na nakangising may balak. Si Roldan at Lenlen na parang naghihintay ng pagkakataon para ibagsak siya. At sa gitna ng lahat, nanroon ang tanong na hindi pa niya kayang sagutin. Kung sino man si Mang Elio, bakit parang may mga taong ayaw siyang mahanap? Hindi na nakatulog ng maayos si Lira May de la Cruz. Kahit nakapikit siya sa maliit nilang kwarto, parang may naglalaro sa kisami. Anino ni Berto Lagrimas na nakanising sa poste.
boses ni Roldan Kapili na parang kutsilyo, at tahimik na paghinga ni Mang Elio na parang may tinatagong kwento sa bawat hinga. Pagmulat niya, 4:00 pa lang ng umaga. Narinig niya ang mahinang ubo ni Aling Nerissa sa kusina. "Ma, gising ka na?" tanong ni Lira habang nagtatali ng buhok. "Hindi na ako makatulog," sagot ng nanay niya. Hawak ang tasa ng salabat. "Parang masikip dibdib ko." Lumapit si Lira at hinaplos ang likod ng nanay niya. "Ma, mag-nebulize tayo mamaya. May sweldo ako bukas, bibili ako ng gamot." Umiling si Aling Nerissa. "Huwag mo akong unahin palagi, anak. Ikaw naman." Hindi sumagot si Lira. Sa labas, tumahol ang asong mga kapitbahay. Sa loob, gumalaw si Paulo. Parang nagmamadaling bumangon. "Ate," sabi ni Paulo, "may quiz ako mamaya. Kailangan ko mag-review habang naglalakad." "Dala mo na yung reviewer mo," sabi ni Lira. "At huwag kang magpa-late." Bago siya umalis, napatingin ulit si Lira sa kahon ng biskwit na taguan ng lumang larawan at singsing. Hindi niya alam kung bakit, pero may kutob siyang may mangyayari. Yung kutob na hindi lang kaba, kundi parang paalala. Pagdating niya sa terminal, mahamog pa ang kalsada. Nandoon si Mang Tiburcio, pero hindi tulad ng dati ang bungad niya. Seryoso ang mukha, parang may napansin. "Lira," tawag ni Mang Tiburcio sabay turo. Nandyan na siya, pero may dalawa akong nakitang umiikot kanina. Nanlamig si Lira. "Sino?" "Yung Berto, saka may babaeng kasama. Kunwari bumibili ng kape, pero nakatingin sa matanda." Sagot ni Mang Tiburcio, sumingkit ang mata. "Mag-ingat ka." Tumango si Lira at dumiretso sa waiting shed. Nandoon si Mang Elio, nakaupo, hawak ang tungkod. Pero ngayon, may bendahe sa isang daliri niya. Parang may sugat. "Mang Elio?" bati ni Lira agad. "Ano pong nangyari sa kamay niyo?" Bahagyang ngumiti ang matanda, pero halatang pilit. "Wala, natukod lang kagabi. Nadulas ako." Napakunot ang noo ni Lira. "Nadulas kayo saan? May tumulong po ba sa inyo?" Tumanggo si Mang Elio, ngunit parang ayaw magsalita. May taong lumapit. Sinabing tutulungan niya raw ako. Pero umalis din." Wala nang duda sa isip ni Lira kung sino yun. Huminga siya ng malalim para hindi magpanik. "Mang, dito po muna tayo. Kain muna tayo," sabi niya, sabay tawag kay Ate Isabel. Lumapit si Ate Isabel, pero sa pagkakataong ito, may dalang plastik na may pandesal at mainit na kape. "Ayan tay, para may laman ng tiyan." "Salamat," mahina ni Mang Elio. Habang kumakain ng matanda, sinulyapan ni Lira ang paligid. Sa may poste, nakita niya si Berto. Pero hindi ito nakangisi na yon. Nakakrus ang braso, tila nagaantay. Sa tabi niya, ang babaeng nakita ni Mang Tiburcio, si Ching Montes, nakaputing polo, may ID lace na parang social worker. Nag-init ang dugo ni Lira, pero pinigilan niya ang sarili. Kailangan, kalmado, sabi niya sa sarili. Kailangan maingat. Nang oras na ng alis, inalayan niya si Mang Elio papunta sa pila. Hindi siya nagbitaw sa braso nito kahit saglit. Sumakay sila ng jeep, tahimik sa simula. Pero habang umaandar, biglang nagsalita si Mang Elio. Tila may dinadalang bigat. "Hiha," sabi niya. "Kung sakaling may mangyari sa akin, huwag kang matakot." Napatingin si Lira. "Mang, anong sinasabi niyo?" Huminga si Mang Elio. Parang may pinipigil ang panginginig. "May mga taong ayaw. Ayaw nilang maalala ko kung sino ako." Nanlaki ang mata ni Lira. "Sino po? Bakit?" Hindi sumagot si Mang Elio. Parang may pader sa loob niya na hindi kayang lampasan. Pero sa isang saglit, nang dumaan sila sa malaking tarpaulin ng Baltazar Builders Depot, yung tarpaulin na may logo at nakasulat ang pangalan, biglang napahinpit ang hawak ni Mang Elio sa tungkod. "Baltazar," bulong niya. Halos lumabas ng kusa. Parang may kuryente sa ugat ni Lira. "Mang, kilala niyo po yung Baltazar?" Tahimik. Tapos,
Parang napagod. Mahina nitong sabi. Hindi ko alam, pero parang nasasaksak ako ng alaala kapag naririnig ko. Nang makarating sila sa Ortigas, mas naging maingat si Lyra. Hindi na siya basta-basta nagmamadali. Hinanap niya agad ang guard na naka-duty kahapon. Kuya, pwede po bang dito muna siya sa loob? May mga taong sumusunod sa kanya. Natatakot po ako. Nagtaas ng kilay ang guard. May nananakot ba? Opo, sagot ni Lyra. Diretso. Fixer po, si Berto Lagrimas. Tapos may babaeng kasama. Kunwari, social worker. Nagpuntong hininga ang guard. Sige ma'am, dito muna si Tay. Tatawag ako ng building security. Sa kanya inakay si Mang Elio papunta sa lobby. Ngunit habang naglalakad sila papunta sa footbridge na magdudugtong sa kabilang building, biglang bumuhos ang ulan. Mabilis na dumami ang tao. Dumulas ang sahig, nagmamadali ang lahat. Dito po tayo, Mang. Sabi ni Lyra, binuksan ang payong. At doon nangyari ang hindi niya inaasahan. Sa gitna ng siksikan, may biglang humabyot sa bag ni Lyra. Malakas, mabilis. Napasinghap siya, napalingon, at nakita niya ang kamay ni Berto Lagrimas na hawak ang strap, hinihila palabas. Hoy! Sigaw ni Lyra, pilit kumapit. Ngulit dahil basa ang sahig at nagkakagulo ang mga tao, nadulas siya sa baitang ng footbridge. Sa isang segundo, nakita niya ang sarili niyang babagsak at ang unang pumasok sa isip niya ay si Ma at si Paulo. Pero may kumapit, si Mang Elio. Kahit bulag, kahit nanginginig, kahit mukhang marupok, bigla nitong iniharang ang katawan niya at kinapitan ng braso ni Lyra ng buong lakas. Bumagsak si Mang Elio sa tuhod. Narinig ni Lyra ang ungol nito sa sakit, pero hindi siya binitawan. Huwag! Sigaw ni Mang Elio. Hindi malinaw kung kay Berto o sa tadhana. Huwag mong kunin! Napatigil si Berto, pero hindi dahil sa awa. Dahil may humabol na motor sa gilid ng kalsada at biglang promeno. Si Junjun Alvarado, nakasombrero, basang-basa, mabilis bumaba. Berto! Sigaw ni Junjun, sabay takbo. Tama na! Nakita rin ni Lyra si Kuya Nanding Resyo, guard nila sa Baltazar Builders, na tila nagkataong nandun dahil pauwi, galing night duty. Hinablot niya si Berto sa braso, pinuwersa pababa sa hagdan. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Kuya Nanding. Magnanakaw ka! Sumigaw si Berto, pilit kumawala. Hindi ako magnanakaw, tinutulungan ko lang tong matanda. Sinungaling! Sigaw ni Lyra, nanginginig sa galit at takot. Sa gulo, may nahulog mula sa bulsa ni Mang Elio, isang maliit na lumang ID case na gawa sa balat. Gumulong iyon sa sahig at nabasa sa ulan, pero bumukas. At doon tumigil ang mundo ni Lyra. May metal plate na nakasukbit sa loob, at kahit kupas, malinaw ang nakaukit. Eliodoro Baltazar. Parang may humigop ng hangin sa buong katawan ni Lyra. Nangangatog ang kamay niya habang pinupulot ang ID case. Mang, bulong niya, halos hindi lumalabas ang boses. Ano? Ano to? Nang marinig ni Mang Elio ang pagtabigla sa boses ni Lyra, parang may bumagsak na pader sa loob niya. Iyan, mahina niyang sabi. Hindi ko dapat dala pero natatakot akong mawala ulit. Baltazar, ulit ni Lyra, at sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang tarpaulin sa trabaho, ang pangalan ng kumpanya, ang singsing sa lumang larawan, ang ukit na EB. Sa dibdib niya, may sumabog na pagkilala na hindi niya kayang ipaliwanag, parang matagal nang hinahanap ng puso niya. Sa gilid, tumakbo papunta sa kanila ang babaeng kasama ni Berto, si Ching Montes. Tay! Tay, halika na po! Dito na po tayo, sa center. Delikado dito. Pilit niyang hinahatak si Mang Elio. Humarang si Lyra, tanga ng ID case. Huwag mo siyang hawakan. Napakunot ang noo ni Ching. Sino ka ba?
Anak ka ba niya? Wala kang karapatan. Bago pa siya makatapos, may dumating na 2 lalaking nakabarong at may payong. Isa ay babae. Matikas ang tindig, may folder sa kamay. Sir Eliodoro, tawag ng babae, boses na puno ng gulat at luha. Diyos ko, kayo nga. Si Attorney May Isabel Cordero po, sabi ng guard na kanina pang tumatawag. Galing head office, matagal daw po nilang hinahanap. Nanginginig si Lira. Head office? Sumunod ang isang lalaking naka-jacket, may police badge. Chief Inspector Renan Valdez. Pakilala niya, mabilis ang tingin sa paligid. May report kami tungkol sa fixer na to. Nang marinig ni Mang Elio ang pangalan ni Attorney Cordero, bumuka ang bibig niya na parang gustong sabihin, pero nauwi sa hikbi. Isabel, bulong niya. Hindi ko na alam kung sino ang kakampi. Lumapit si Attorney Cordero, halos lumuhod para hawakan ang kamay ni Mang Elio. Ako po, hindi ko kayo iniman, sir. Pinilit lang kaming lumayo. May mga taong... Biglang sumigaw si Berto. Pilit kumawala kay Kuya Nanding. Wala kayong patunay. Wala. Sumingit si Inspector Valdez. Meron. At kasama sa patunay, yung taong nag-utos sa'yo. Lumingon si Lira. Gulong-gulo. Nanginginig. Sino po? Sino ang nag-utos? Tumahimik ang lahat sa isang segundo. At sa katahimikang iyon, may isang pangalan na parang multong bumubulong sa hangin. Sa kabilang dulo ng footbridge, may lalaking nakatayo, nakasilong sa poste, nakatingin ng matalim. Si Roldan Capili. Hindi siya dapat nandun, pero nandun siya. At nang magtagpo ang tingin nila ni Lira, nakita niya sa mata ni Roldan ang takot. Takot na parang nahuli sa mismong sandali ng kasalanan. Napatayo si Lira, hawak ang ID case, basang-basa sa ulan, pero apoy ang dibdib. Sir Roldan! Bulong niya, nanginginig. Kayo? Kayo ba to? Hindi sumagot si Roldan. Umatras siya ng isang hakbang, parang gustong tumakas. At doon na naintindihan ni Lira, hindi lang ito simpleng pagtulong sa isang matandang bulag. May mas malalim na dahilan kung bakit may sumusunod. May mas malaking dahilan kung bakit ayaw nilang maalala ni Mang Elio kung sino siya. At sa gitna ng ulan, sa gitna ng gulo, sa gitna ng isang pangalan na nagbukas ng lumang sugat, naharap si Lira sa posibilidad na ang taong buong buhay niyang hinanap ay nasa harap na niya. Hindi niya pa alam kung paano tatanggapin. Hindi niya pa alam kung paano magtatanong. Pero alam niya, simula ngayon, wala nang atrasan. Basang-basa pa si Lira May de la Cruz nang isakay sila sa sasakyan ng building security. Nanginginig ang kamay niya, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa bigat ng pangalang nakaukit sa metal plate. Eliodoro Baltasar. Sa tabi niya, nakaupo si Mang Elio. Si Eliodoro, nakayuko, hawak ang tungkod na parang iyon na lang ang natitirang tiwala niya sa mundo. Sa kabilang upuan, si Attorney May Isabel Cordero nakasandal, pinipigilan ng luha. At sa harap, si Chief Inspector Renan Valdez, nakatutok ang tingin sa bintana, parang binibilang ang bawat minuto bago sumabog ang susunod na pangyayari. Sir Eliodoro, mahinahong sabi ni Attorney Cordero, hindi na kayo mawawala ulit. Nandito na po kami. Huminga si Eliodoro ng malalim. Kung alam mo lang, Isabel, ilang beses kong ginustong bumalik. Pero may mga taong mas mabilis maghukay ng hukay kesa magtayo ng tulay. Hindi makapagsalita si Lira. Parang may bumabara sa lalamunan niya. Sa isip niya, umiikot ang mga taon ng paghihirap nila. Ang mga gabing ubo ng ubo si Mama. Ang mga pagkakataong muntik nang tumigil si Paulo sa pag-aaral. At sa bawat tagpo, may bakanteng upuan sa mesa.
Bakanteng hindi niya alam kung sino dapat ang nakaupo. Pagdating nila sa maliit na conference room sa loob ng building, pinaupo si Eliodoro sa gitna. Dumating ang isang nurse ng building clinic para linisin ang sugat sa tuhod nito. Si Lyra naman, pinaupo sa gilid. Hawak pa rin ang ID case na parang ebidensya at sabay na parang kapalaran. Sa pinto, sumilip si Kuya Nanding Risio at si Junjun Alvarado. Parehong basa, parehong halatang nag-aalala. "Lyra," bulong ni Junjun, "okay ka lang?" Tumingin si Lyra sa kanya at doon niya naramdaman na gusto niyang umiyak. "Hindi ko alam," mahina niyang sagot. "Parang hindi ako makahinga." Lumapit si Kuya Nanding. "Hiha, huminga ka. Nandito ka. Safe ka. Hindi ka nag-iisa." Nagpigil si Lyra, tumanggo. Sa sulok, may nagring ng cellphone ni Inspector Valdez. Sinagot nito at biglang tumayo. "Nakuha na namin si Berto," sabi nito sa kausap. Tapos binaling ang tingin kay Attorney Cordero. At yung babae, si Ching Montes, may record. Pero ang mas mahalaga, may pangalang binanggit si Berto sa takot kanina. Nalaglag ang katahimikan sa kwarto. Si Lyra, biglang tumibok ang dibdib. "Sinong pangalan?" tanong ni Attorney Cordero. Huminga si Inspector Valdez. "Roldan Capili." Parang may sumabog na galit sa dibdib ni Lyra. "Sir Roldan!" bulong niya. Halos di makapaniwala. "Yung supervisor namin?" Tumanggo si Inspector Valdez. Nakuna ng CCTV sa labas ng footbridge. Umatras siya nung nakita niyang may dumating na lawyer at pulis. Tumakas. "Pero may mga leads na kami." "Matagal na po ba siyang sangkot?" tanong ni Lyra, nanginginig. Sumagot si Attorney Cordero, halatang mabigat ang bawat salita. "Matagal. Bago pa kayo magtrabaho sa Baltasar Builders, may nangyaring internal power struggle sa kumpanya. Si Sir Eliodoro ang dating pangunahing may-ari at siyang may hawak ng malaking shares. May mga taong gustong kontrolin ang kumpanya at kapag hindi nila kayang kontrolin ng tao, pinapawala nila." Napahigpit ang hawak ni Lyra sa ID case. "Pinapawala?" Tumango si Eliodoro, sa kadahan-dahang itinaas ang mukha. Nakaharap kay Lyra kahit hindi siya makita. "Hiha, may mga araw na gusto kong makalimot para hindi masakit. Pero ngayon, kailangan kong alalahanin para may hustisya." Nang marinig ni Lyra ang hiha, parang may pako sa puso niya. Hindi siya sumagot, hindi dahil ayaw, kundi dahil takot siyang kapag nagsalita siya, babagsak ang lahat ng pinipigil niyang luha. Sa sumunod na oras, ipinaliwanag ni Attorney Cordero ang nangyari. Ilang taon na raw nilang hinahanap si Eliodoro matapos itong mawala sa gitna ng isang accident na kalaunan ay lumabas na sinadya. Nadala raw si Eliodoro sa isang lugar na malayo, pinagtaguan, tinakot at kalaunan ay nakatakas. Pero nabugbog ang alaala, nagkandabuho ng isip at lumala ang paningin dahil sa pinsala at kakulangan ng gamutan. Kaya nang napadpad ito sa Maynila, ang natira sa kanya ay pangalan na putol-putol, lugar na pira-piraso at takot na buo. "Pero bakit niyo ako hinanap?" tanong ni Lyra kay Attorney Cordero, halos pabulong. "Anong kinalaman ko?" Napatingin si Attorney Cordero sa kanya, maingat. "Lyra, may file kami. May lumang impormasyon tungkol sa isang batang babae na inirehistro sa pangalan ng ina at may palatandaan na si Sir Eliodoro ang ama. Pero hindi iyon sapat. Kailangan pa ring patunayan." Nang marinig ni Lyra iyon, parang may bumukas na pinto sa loob niya. Pintong matagal niyang kinakatok. Ngulit sa halip maginhawa, kaba ang lumabas. "Hindi ko po alam kung paano ko tatanggapin." Tapat niyang sabi, hindi na napigilan ng luha. "Buong buhay ko wala siya. Buong buhay ko, inisip ko, baka hindi niya gusto kami. Baka pinili niya na lang mawala." Hindi gumalaw si Eliodoro sa una. Tapos, dahan-dahan nitong inabot ang kamay niya sa hangin, parang naghahanap ng pahintulot. "Pwede ba? Hawakan ko ang kamay mo."
Napatigil si Lira. Hindi niya alam kung tama bang ibigay, pero dahan-dahan niyang inilapit ang kamay niya. Nang magtagpo ang balat nila, parang may dumaloy na init. Hindi magic, kundi yung init ng katotohanan na matagal na nilang tinakbuhan. "Hindi ko kayo iniwan dahil ayaw ko," sabi ni Eliodoro. Mababa ang boses, nanginginig. "Iniwan ko kayo dahil may mga taong umagaw ng buhay ko. At nung nakawala ako, hindi ko na maalala ang daan pa uwi." Sa gilid, napapikit si Lira. Gusto niyang maniwala, pero may bahagi sa kanya na sugatan, at ang sugat hindi gumagaling sa salita lang. Sa parehong araw, isinugod si Eliodoro sa isang ospital sa Ortigas para sa mas kumpletong check-up. Dito pumasok ang isa pang side character na magiging mahalaga, si Dr. Celine Aragon, ophthalmologist na minsang nakausap ni Lira sa charity clinic noon. Nang makita ni Dr. Celine ang matanda, nagulat ito. Siya yung pasyente na walang records dati, sabi ni Dr. Celine kay Lira sa hallway. "Lira, kailangan natin siyang ma-evaluate ng maayos. Mukhang may trauma-related visual impairment. May chance pa pero hindi madali." Tumango si Lira, punas ng luha. "Gawin niyo po lahat ng kaya niyo, Doc." Kasunod nito, dumating ang physical therapist na si Katrina Laksamana. Masigla ang boses pero seryoso ang mata. "Sir, kailangan nating ayusin ang tuhod niyo at balanse niyo. Hindi pwedeng puro tungkod. Dapat matuto ulit ang katawan nyo." Sa mga araw na sumunod, nagsimula ang tunay na pag-ikot ng panahon. Hindi na lang pag-ikot ng pagod. Si Lira, sa umaga, pumapasok pa rin sa Baltazar Builders Depot. Pero ngayon, may bagong bigat. Alam niyang may panganib pa si Roldan. At alam niyang hindi na siya simpleng cashier na pwedeng tapakan. Pagpasok niya sa branch, sinalubong siya ni Miss Claribel Yu, seryoso. "Lira, narinig ko ang nangyari. Huwag kang matatakot. Nakausap ko na ang head office." "Ma'am," nanginginig na sabi ni Lira. "Paano kung gantihan ako? Si Sir Roldan?" Pinutol siya ni Miss Claribel. "May proseso at may ebidensya. At gusto kong malaman mo, hindi lahat dito kagaya niya." Sa gilid, nandun si Kuya Nanding, tumango. Si Pau J. Soriano, lumapit din. "Ate Lira, kung may makita ka ulit na kakaiba, sabihin mo agad. Hindi ka namin pababayaan." Pero hindi lahat sumuporta. Si Lenlen Mapa, nang makita si Lira, naggunwaring abala pero nanginginig ang bibig. Lumapit ito sa kanya sa pantry, mahina ang boses. "Lira, pwede ba tayong mag-usap?" Tumingin si Lira. Malamig. "Ano?" "Hindi ko alam na ganito kalaki," sabi ni Lenlen nang hingilid ang luha. "Sinunod ko lang, pinapagawa sa akin kasi may utang kami. Si Roldan, tinatakot niya kami." Nanikip ang dibdib ni Lira. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sumbatan. Pero naalala niyang sarili niya, kung paano rin siya tinatakot ng kahirapan. "Lenlen," mabigat niyang sabi, "pwede kang magsisi. Pero hindi pwedeng takasan ang ginawa mo. Kung totoo yung sinasabi mo, tumestigo ka." Napalunok si Lenlen. "Matatakot ako." "Mas matatakot ako kung mananahimik ka," putol ni Lira. Kinabukasan, dumating si Inspector Valdez sa branch para kumuha ng statements. Kasama niya si Attorney Cordero. Sa loob ng opisina, isa-isang pinatawag sina Kuya Nanding, Pau Jai, Miss Claribel, at oo, pati si Lenlen. At doon lumabas ang mas masahol. Ang cash shortages na ibinibintang kay Lira ay bahagi ng pattern para palayasin siya sa trabaho, patahimikin siya at kung maaari, putulin ang routine niya sa pagtulong kay Eliodoro. "Ginamit nila ang branch para kontrolin ka," sabi ni Attorney Cordero kay Lira matapos ang interview. "Kasi ikaw ang tulay. Ikaw ang taong hindi nila inasahang magiging matapang." Sa bahay, kinailangan ding harapin ni Lira ang pinakamahirap, ang nanay niya. Pag-uwi niya, nadadatnan niyang nakaupo si Aling Nerissa sa sala, hawak ang lumang kahon ng biskwit. Hindi niya alam kung paano nakuha ng nanay niya. "Lira," mahinang sabi ni Aling Nerissa nanginginig. "Totoo ba?" Hindi na nakapagpanggap si Lira. Umupo siya sa tabi ng nanay niya. "Ma,
natagpuan ko po siya. Yung ama mo? Halos pabulong, parang takot bigkasin. Tumanggo si Lyra, umiyak. Hindi ko po alam kung paano pero oo, siya po. Napapikit si Aling Nerissa. Akala ko, tuluyan na siyang nawala. Ma, sabi ni Lyra, hawak ang kamay ng nanay niya. Hindi ko alam kung kaya ko siyang patawarin agad pero gusto kong marinig ang totoo. Gusto kong magkaroon ng hustisya. Lumabas si Paulo sa kwarto, gulong-gulo. Ate, ibig sabihin may tatay tayo? Napasubsod si Lyra. Oo, Paulo, pero hindi ito biglaang saya. Mahaba pa. At mahaba nga. Lumipas ang ilang linggo ng therapy at investigasyon. Unti-unting lumakas si Eliodoro. Unti-unting gumaan ang paghinga ni Aling Nerissa dahil natulungan na rin siyang mabigyan ng maayos na gamutan. Hindi dahil sa biglang yaman, kundi dahil sa tamang koneksyon at tulong na dumaan sa legal at maayos na proseso. Sa tulong ni Father Inigo Reyes, nakuha ni Lyra ang scholarship form para sa night school. Si Mika, naghanap ng part-time online job para kay Lyra tuwing weekend. Si Junjun, tahimik na nag-aabang palagi sa kanto kapag uuwi siya, parang bantay na hindi kailanman nagyayabang. Isang hapon, sa loob ng ospital, nadadatnan ni Lyra si Eliodoro na nakaupo sa therapy room, pinapagalawang tuhod. Si Katrina Laksamana ang nagtuturo. "Sir, one more," sabi ni Katrina. "Kaya niyo yan." Napangiti si Eliodoro, pawis na pawis. "Kung kaya ng anak kong magtiis araw-araw, kaya ko rin to." Napatigil si Lyra sa pintuan. "Huwag niyo po akong tawaging anak na parang wala lang," mahinang sabi ni Lyra. "Kasi hindi po madali." Tumanggo si Eliodoro, seryoso. "Alam ko, kaya hindi ko hihingi ng pagkakataon mo ng mabilis. Pero hihingi ako ng pagkakataon." Tahimik si Lyra. Tapos dahan-dahan, lumapit siya. "Isang pagkakataon. Pero kailangan ko ng totoo. Lahat." "Lahat," pangako ni Eliodoro. Sa mga sumunod na buwan, nahuli rin si Roldan Capili sa isang attempt tumakas labas ng bansa, ayon sa lead ni Inspector Valdez. Nang mabalitaang nakaposos ito, hindi tuwa ang unang naramdaman ni Lyra, kundi pagod na parang may natakos na mahabang habulan. Dumating ang araw ng maliit na salo-salo sa karintolya ni Ate Isabel. Walang mamahaling venue, walang camera, walang palabas. Nandoon si Mang Tibursihe, si Tano Gino, si Kuya Nanding, si Mika, si Junjun, si Miss Claribel, pati si Father Inigo. Nandoon si Aling Nerissa at si Paulo. At nandoon si Eliodoro. Mas maayos na ang tindig, may tungkod pa rin pero mas kumpante. Tumayo si Eliodoro, huminga at humarap sa kanilang lahat. "Hindi ko kayang ibalik ang mga taon," sabi niya. "Pero kaya kong aminin ang pagkukulang ko. Kaya kong harapin ang kasalanan ng mga taong sumira. At kaya kong magpakatotoo ngayon." Lumapit siya kay Aling Nerissa, yumko ang ulo. "Nerissa, patawad kung may karapatan pa akong humingi." Tumingin si Aling Nerissa, luha sa mata pero matatag. "Hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad ng buo, pero salamat at bumalik ka. Salamat at hindi ka na nagtatago." Pagkatapos, humarap si Eliodoro kay Lyra. "Lyra?" Tahimik ang lahat. Narinig ni Lyra ang sarili niyang paghinga. Narinig niya ang kutsara ni Ate Isabel na tumunog sa baso. Narinig niya ang mahinang tawa ni Mang Tiburcio na pinipigilan ng emosyon. Sa loob ng dibdib ni Lyra, may dalawang mundo na nagbabanggaan. Yung batang lumaki sa kakulangan at yung babae ngayon na may pagkakataong magsimula ulit. Dahan-dahan niyang tinaas ang tingin niya kay Eliodoro. "Tay!" Lumabas ang salita na parang sugat at gamot sabay. Namutla si Eliodoro tapos napapikit. At sa unang pagkakataon, umiyak siya nang hindi nagtatago. "Salamat," pabulong niya. Hindi natapos ang lahat sa isang tawag. Hindi rin naging perpekto agad ang mundo. Pero sa gabing iyon, habang kumakain sila ng simpleng lugaw at pritong isda, may bagong direksyon ng buhay ni Lyra. Hindi na lang siya tumatakbo para mabuhay.
Unti-unti na siyang naglalakad para umasa.